Magandang araw mga bata. Halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina. Para sa ating aralin sa linggong ito, ang mga bayani ng sariling lungsod at rehiyon. Sa natapos na aralin, tinalakay natin ang mensahe ng opisyal na himno ng ating rehiyon at lungsod at ang kahalagahan nito upang higit mo pang makilala at maipagmalaki ang ating kinabibilangang rehiyon at lungsod. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mahalagang naiambag ng mga bayani sa ating rehiyon at lungsod. Kikilalanin natin at pahahalagahan ang kanilang magandang ginawa sa bayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang pagpupunyagi. Bilang paunang pagsubok, iguhit ang masayang mukha kung wasto ang pangungusap sa bawat bilang at malungkot na mukha naman kung di wasto ang pangungusap. Handa ka na ba? Bilang isa. Si Epifanio de los Santos ay tinawag na genius o henyo dahil sa pabihirang talino at kakayahan nito. Masaya o malungkot. Masaya. Bilang dalawa, si Gregorio Sanchanco ay isang bantog na manananggol sa lungsod ng Malabon. Masaya o malungkot? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, masaya. Bilang tatlo, ang tinatawag na ama ng himagsikan at supremo ng katipunan ay si Andres Bonifacio. Masaya o malungkot? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, masaya. Bilang apat, si Dr. Pio Valenzuela ay isang importanteng tao noong panahon ng Rebolusyong Pilipino. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, masaya. Para sa huling bilang, ang diriwang sa mga kaarawan ng mga bayani ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga bayani, masaya o malungkot. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, malungkot. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Mahusay. Kilala mo ba ang mga bayani na nagmula sa iba't ibang lungsod sa rehiyon o maging sa iyong sariling lungsod? Kaya mo bang tukuyin kung sino-sino sila? Bakit sila itinanghal na bayani? Halika't tuklasin natin. Mga bayani sa rehiyong NCR at sariling lungsod ang Malabon. Ang bawat lungsod at bayan sa rehiyon ay may mga natatanging bayani na sadyang maipagmamalaki. Maituturing silang bayani dahil nag-alay sila ng kanilang buhay upang maging malaya ang kanilang bayan. May ilang bayani na sumapi sa mga samahan na may layuning isulong ang paglaya ng buong bansa. Ngunit mayroon din namang bayani na hindi nag-alay ng buhay sa digmaan. Bagkus, inialay nila ang kanilang sarili para mapaunlad ang kanilang bayan. Handa ka na ba sa ating aralin sa araw na ito? Simulan na natin. Mga bayani sa rehiyon o NCR. Andres Bonifacio. Si God Andres Bonifacio ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo.
lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK o Katipunan. Isang lihim na samahan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Siya ang kinilalang ama ng himagsikan at kilala rin sa tawag na Supremo ng Katipunan. Tingnan ang larawan ni Andres Bonifacio. Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ay ipinanganak sa Caloocan noong 9 ng Mayo taong 1875. Siya ay kabiyak ng dibdib ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Siya ay kilala sa bansag na ina ng Katipunan, ina ng himagsikan at lakambini ng Katipunan. Si Gregoria de Jesus na karaniwang tinatawag ng mga maghihimagsik na inang Oryang ay nagkaroon ng mahalagang tungkulin sa Katipunan. Siya ang taga-ingat ng mga mahalagang kasulatan dito. Pinamahalaan ni Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng Katipunan na nasugatan sa pakikipaglaban. Tingnan ang larawan ni Gregoria de Jesus. Dr. Pio Valenzuela. Si Pio Valenzuela ay isang Pilipinong manggagamot at isang importanteng tao sa panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga kolonyalistang Espanyol. Noong ika-11 ng Hulyo 1869, siya ay sinilang sa Polo, Bulacan, na ngayon ay Valenzuela City na. Si Pio Valenzuela ay isang mag-aaral sa medisina ng University of Santo Tomas. Nang sumali siya sa bagong tatag na Katipunan, isang sikretong samahan na itinatag ni Andres Bonifacio noong Hulyo 7, 1892 sa Tondo, Maynila. Lihim na itinatag niya ang mga sangay ng Katipunan sa maraming lugar sa Morong at Bulacan. Tingnan ang larawan ni Dr. Pio Valenzuela. Marcela Marcelo. Matapang, walang takot, ang katangiang ito raw ang kinakatakutan ng mga mananakop na Kastila noon kaya binansagang Selang Bagsik, ang bayaning Pinay na nagmula sa Malibay, Pasay City. Kabilang si Selang Bagsik o Marcela Marcelo sa mga tinatawag na unsung heroes na nakipaglaban sa mga mananakop na Kastila upang makamtan ng mga Pilipino ang hinahangad na kasarinlan. Kakaunti lamang ang tala tungkol sa buhay ni Marcela at ang kaniyang pagiging leader ng isang hukbo na lumaban at nagbigay ng sakit ng ulo sa mga Kastila. Tingnan ang larawan ni Marcela Marcelo. General Gregorio H. del Pilar. Si Gregorio Hilario del Pilar y Sempio ay isa sa pinakabatang general ng Pilipinas noong panahon ng Rebolusyong Pilipino at Digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya sa kanyang matagumpay na pag-atake sa mga kwartel ng Espanyol ng Cazadores sa munisipalidad ng Paumbong, sa kanyang tagumpay sa unang yugto ng labanan ng Quingwa at sa kanyang huling paglaban sa labanan ng Tiragpas sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Dahil sa kanyang kabataan, siya ay kinilala bilang Boy General. Tingnan ang larawan ni General Gregorio H. del Pilar. Dumako naman tayo sa mga bayani ng sariling lungsod, ang Malabon. Epifanio de los Santos. Siya ay tanging anak na lalaki ni na Don Escolastico de los Santos at Antonina Cristobal. Isinilang siya sa Malabon, Rizal noong 7 ng Abril 1871. Siya ay mahilig sa sining, panitikan,
musika, at mahusay maging sa iba't ibang larangan. Dahil siya ay nagmula sa kilala at mayamang pamilya, nakapag-aral siya sa iba't ibang kilalang paaralan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tunay na pambihira ang kanyang talino at kakayahan, kaya't hindi katakataka na siya ay tinawag na genius o henyo. Tingnan ang larawan ni Epifanio de los Santos. Gregorio Santiago. Isa pa sa pinagkakapuring anak ng Malabon ay si Gregorio Santiago. Siya ay ipinanganak noong Marso 7, 1852, Tubong Tonsuya, Malabon, Rizal. Siya ay isang bantog na manananggol at naging doktor sa batas sa Universidad Central de Madrid sa Espanya. Siya ang unang Pilipinong nagkamit ng gayong karangalan sa nasabing pamantasan. Naging katulong siya ni Dr. Rizal sa pagsusulat ng mga pahayagan sa Espanya na naglalayon na imulat at ipagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng Espanya. Isa sa pinakatanyag niyang akda ay ang El Progreso de Filipinas, kauna-unahang akdang Pilipino na tumatalakay sa pagkakasulong ng ating bayan na inilimbag sa Madrid noong 1881. Siya ay itinuturing na unang ekonomistang Pilipino. Tingnan ang larawan ni Gregorio Santiago. Rafael Perez de Tagle Crame. Siya ay ipinanganak sa Malabon, Rizal noong Oktubre 2, 1863. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal Manila at sa Spanish Military Academy mula 1879 hanggang 1881. Marami siyang pinagdaanang posisyon at nagsimula sa pinakamababang ranggo. Nagsilbi siya bilang private corporal hanggang sa maging sergeant. Taong 1899, umalis siya sa serbisyo bilang isang lieutenant. Pumasok siya sa hanay ng kapulisan. Kinakitaan siya ng di matatawarang galing at dedikasyon sa kanyang tungkulin. At kalaunay, itinalaga siya bilang First Filipino Constabulary Chief. Dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan, siya ay pinarangalan ng American Medal of Valor. Ito ang pinakamataas na parangal militar, ngunit ito ay kanyang tinanggihan sapagkat para sa kanya, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Tingnan ang larawan ni Rafael Perez de Tagle Crame o Rafael Crame. Pagpapahalaga sa mga bayani ng rehiyong NCR at sariling lungsod, ang Malabon. Iba-iba ang maaaring gawin upang maipakita ang pagmamalaki at pagpapahalaga mo sa mga bayani ng ating rehiyon at lungsod. Ang paggunita sa alaala ng kanilang kamatayan o maging pagsilang sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak sa kanilang bantayog bilang pagpapasalamat sa kanilang kadakilaan. Ganon din ang pagdaraos ng simpleng programa upang sariwain at muling balikan ang kabayanihan na kanilang nagawa ay ilan lamang sa pagpapakita ng pagmamalaki, pagpapahalaga at pagpapasalamat sa kanilang kadakilaan at pagpupunyagi. Matapos ang aralin, subukin mong sagutin ang ilang katanungan upang matasa ang iyong natutunan. Handa ka na ba? Bilang isa, sinong bayani ang nagbuwis ng buhay para sa bansa na nagmula sa Maynila? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, Andres Bonifacio. Bilang 2,
Ano ang ginawa ni Dr. Pio Valenzuela para sa kaniyang bayan? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, siya ang lihim na nagtatag ng sangay ng katipunan. Bilang 3, sinong bayani ang tinaguriang genius o henyo dahil sa kanyang pambihirang talino at kakayahan? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, Epifanio de los Santos. Dapat ba nating pahalagan ang pagpupunyagi ng mga bayani ng sariling lungsod at rehiyon? Bakit? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, opo, sapagkat sila ay nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa na atin pa rin tinatamasa hanggang sa ngayon. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Ngayon naman, subukin niyo muling sagutin ang gawaing 1. Itala ang pangalan ng mga bayani ng mga lungsod sa NCR. Isulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel. 5 segundo para sa bawat bilang. Bayani, sinong bayani ang nasa larawan number 1? Isulat mo ang iyong sagot. Siya ang itinuturing na bayani sa lungsod ng Maynila. Sino siya? Ang tamang sagot, Andres Bonifacio. Para sa ikalawang larawan, siya ang itinuturing na bayani sa lungsod ng Valenzuela. Sino siya? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, Dr. Pio Valenzuela. Para sa ikatlong larawan, itinuturing siyang bayani sa lungsod ng Malabon. Sino siya? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, Epifanio de los Santos. Para sa huling larawan, siya ang tinuturing na bayani sa lungsod ng Makati. Isulat mo ang iyong sagot. Sino siya? Ang tamang sagot, General Gregorio H. del Pilar. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Mahusay! Tumako naman tayo sa gawaing 2. Lagyan ng check ang patlang kung tama ang ipinapahayag at X kung mali. Kumuha ka muli ng iyong sagutang papel. Bawat bilang ay mayroong 5 segundo upang iyong masagutan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Bilang 1. Nagbuwis ng buhay si Gat Andres Bonifacio sa bayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Check o X. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, check. Bilang 2. Si General Gregorio H. del Pilar ang pinakabatang general ng Pilipinas na kinilalang bayani ng Tirad Pass. Check o X. Isulat mo ang iyong sagot.
Ang tamang sagot, check. Bilang 3. Si Dr. Pio Valenzuela ay nagsilbi sa lungsod ng Makati. Check o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, X. Bilang 4. Tinanggap ni Rafael Perez de Tagle Crame ang parangal ng American Medal of Valor. Check o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, X. Para sa huling bilang 5, si Gregorio Santiago ang may akda ng El Progreso de Pilipinas. Check o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, check. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Tumako na tayo sa 3 gawain. Ilagay sa patlang ang puso kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi at kabayanihan ng mga bayani. At X naman kung hindi. Handa ka na ba? Muli, mayroong kang 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Kumuha ka ng sagutang papel para dito. Bilang 1. Nagdaraos ng isang maikling programa tuwing araw ng kamatayan o pagsilang ng isang bayani sa lungsod o bayan sa rehiyon. Puso o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, puso. Bilang 2. Isinunod ang pangalan ng bayani ng lungsod o bayan sa rehiyon ang mga gusaling pampubliko at daan na may malaking kaugnayan sa kanya. Puso o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, puso. Bilang 3. Binibigyang pansin ang mga espesyal na balita sa radyo at telebisyon tungkol sa bayani ng lungsod o bayan sa rehiyon. Puso o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, puso. Bilang 4. Nakikiisa sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng mga bayani. Puso o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, puso. Para sa huling bilang 5, ninanais na gawing idolo ang mga artista kaysa sa mga bayani ng lungsod o bayan sa rehiyon. Puso o X? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, X. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Mahusay. Tandaan mga bata, ang mga bayani ang nagbigay ng mahalagang kontribusyon para makamit ang kalayaan ng bansa. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa bayan. Upang makilala sila ng mga bagong henerasyon, dapat nating ibahagi ang kanilang mga kontribusyon o mabuting ginawa at pahalagahan natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mabuting ginawa. Bilang pag-alam sa iyong natutuhan, tukuyin ang katangian o naging contribution o ginawa ng mga bayani sa sariling rehiyon.
Piliin ang letra ng tamang kasagutan. Muli, mayroong kang 5 segundo upang sagutin ito. Handa ka na ba? Kumuha ka ng sagutang papel. Marcela, Marcelo. Number 2, Andres Bonifacio. Number 3, General Gregorio del Pilar. Number 4, Dr. Pio Valenzuela. And number 5, Gregorio de Jesus. Bibigyan kita ng ilang segundo upang ito ay sagutin. Time's up. Number 1, Marcela Marcelo. Ang tamang sagot, letter C. Matapang at walang takot, kilala siya bilang Selang Bagsik. Number 2, Andres Bonifacio. Ang tamang sagot, letter B. Ama ng himagsikan. Number 3, General Gregorio del Pilar. Ang tamang sagot, letter A. Bayani ng Tirad Pass. Number 4, Dr. Pio Valenzuela. Ang tamang sagot, E. Isang Pilipinong manggagamot. And number 5, Gregoria de Jesus. Mga anak, Gregoria de Jesus yan ha. Ang tamang sagot, D. Siya ay tagapag-ingat ng mahalagang kasulatan. So ulitin ko mga anak, ang number 1, Marcela Marcelo. Yan ha. Nagkamali lang ng type si teacher. And then sa number 5, Gregoria de Jesus. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Mahusay. Bilang pangwakas na pagsusulit, basahin ang pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Basahin at unawain ang tanong. Piliin at muli isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Mayroon kang 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Handa ka na ba? Simulan na natin. Bilang 1. Sinong bayani ng rehiyon ang kinikilalang ama ng himagsikan at kilala rin sa tawag na Supremo ng Katipunan? A. Dr. Pio Valenzuela. B. Gregoria de Jesus. C. Gat Andres Bonifacio. O D. General Gregorio del Pilar. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, C. Gat Andres Bonifacio. Bilang 2. Sinong Pilipinong manggagamot at isang importanteng tao sa panahon ng Rebolusyong Pilipino ang itinuturing na bayani sa lungsod ng Valenzuela? A. General Gregorio del Pilar. B. Gregoria de Jesus. C. Marcela Marcelo. D. Dr. Pio Valenzuela. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, letter D. Dr. Pio Valenzuela. Sino ang para sa bilang 3? Sino ang pinakabatang general ng Pilipinas na kinilalang bayani ng Tirad Pass? Siya ang kinilalang bayani ng Tirad Pass. Sino siya? A. General Gregorio del Pilar. B. Dr. Pio Valenzuela. C. Gregoria de Jesus. D. Epifanio de los Santos. Isulat mo ang letra ng iyong sagot.
Ang tamang sagot, A. General Gregorio del Pilar. Bilang 4. Saang lungsod sa rehiyon nagmula ang bayaning tinawag na genius o henyo dahil sa pambihirang talino at kakayahan? A. Malabon, B. Caloocan, C. Maynila, D. Pasay. Sulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, A. Malabon. Para sa huling bilang, sino ang may akda ng pinakatanyag na pahayagang El Progreso de Pilipinas? A. Epifanio de los Santos, B. Rafael Pérez de Tagle Crame, C. Gregorio Sancianco, or D. Gregoria de Jesus? Sulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, C. Gregorio Sancianco. Excuse me. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Binabati kita o binabati ko kayo. Ngayon, maaari niyo nang sagutan ang mga pagsasanay na matatagpuan sa iyong self-learning module. Gumamit ng sagutang papel para dito. Hanggang sa muli! Paalam!